Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening that you have gathered us in your presence para pumuli ay bigyan ka ng papuri, pasasalamat at aming pagsamba at makinig din po sa iyong mga salita sa gabing ito. Maraming salamat for this opportunity. May you continue to open our hearts and our minds, and by the power of your Holy Spirit, patuloy ikaw po ang mangusap po sa bawat isa sa amin. As for me, your speaker, I ask, Lord, that you hide me behind your cross. I shall open my mouth, but only you, God, will speak to each and every one of us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay maupo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, greetings po. So, good evening po to everyone sa ating mga kapatiran all over Asia at sa mga kapatiran po namin who are joining us saan mang dako sa mundo. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ayun po, praise the Lord for this opportunity to share the word. And it is a privilege at greetings po from our overseers, our pastors, na binigyan tayo ng opportunity para po makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa gabing ito. So, welcome po sa ating Asia Midweek Service sa gabing ito. Hallelujah. So, pag-aaralan po natin sa gabing ito is all about faithfulness. No? So, I know marami pong beses na napag-aralan natin, napakinggan natin about faithfulness, pero it's good to be reminded again, no? Especially sa last days. We are already living in the last days, at sa panahon natin na ito ay marami po tayong patindi po ng patindi yung labanan, lalong-lalo na po sa ating pananampalataya. Kaya it is good to be reminded about sa ating pagsisilbi sa Panginoon, no, to be faithful na hanggang sa huli. No, sabi sa salita ng Panginoon, those who stand firm, to be faithful until the end, ay sila po yung gagantimpala ng ating Panginoon. Kaya maganda na tayo po ay mapaalalahanan sa gabing ito. No? So when we talk about faithfulness, no? When we talk about faithfulness, no, may mga definition po dito na naibigay. Sabi niya dito, it's all about commitment. No, pag sinabi naman natin commitment, talaga pong ibibigay mo yung gagawin mo yung part mo, no, to be committed sa isang bagay o na yung gagawin, no? Or to be dedicated. Sabi niya dito, dedicated, or to be steadfast, no? Hindi po tayo nanghihina, no? Ganun po ang pagiging faithfulness, no? Our Bishop Melchor defined it as reaching our goal to the very end. No, so yun po, reaching our goal. Pag meron daw po tayong goal, no, ay kailangan maging faithful tayo para ma-reach natin yung goal natin yon. No? At hindi po natin masasabing na-reach natin ang goal kung hindi natin natapos hanggang sa huli. No? Hindi pa natin masasabing tapos na kung hindi pa natin nakuha yung goal natin. No? At bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, I believe na ang goal natin ng bawat isa sa atin is makapasok sa kaharian ng langit, no, sa kaharian ng ating Panginoon sa langit. So yun po ang goal po natin. So faithfulness is reaching our goal to the very end. Being committed, being steadfast, no? Ganun po ang pagiging faithful, no? Kaya sabi niya dito, buksan po natin in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Lagi po natin itong nababasa, and para mapaalalahanan ulit tayo mga kapatid, na sabi niya in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So sabi niya dyan, stand firm, no? Immovable. Pag sinabi nating stand firm, immovable, hindi daw po tayo natatalo ng mga anumang mga circumstances sa buhay. No? Hindi nagpapaapekto kahit may mga problema or may mga testing na dumarating sa buhay, no? Sabi niya diyan, hindi po tayo nagpapaapekto, no? Pag sinabi naman na let nothing move you, no, ibig sabihin nga, pag sinabi natin kasing standing firm, no, immovable. Ibig sabihin kahit sometimes sa Biblia dinidescribe ang mga testing, ang mga problema sa buhay na
winds, mga ulan, no? Ganun po, storms in life. Kahit may mga ganun pong dumarating sa buhay, hindi daw po tayo nagpapaapekto. No? Kaya sabi niya dyan, let nothing move you. Kahit ngayong, di ba, yung anong hirap na nararanasan natin ngayon, no? Sa Pilipinas, no? Yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon, hindi na natin maintindihan, no? Pero sabi niya dyan, let nothing move you. No, hindi po tayo hindi nagpapaapekto sa mga bagay na ito. Kundi, ano po yung dapat nating ginagawa? Imbis na tayo po ay magpaapekto, imbis na mag-focus tayo sa mga pangyayari sa ating buhay dito sa mundo, ang pagiging faithful pala, sabi niya dito, is giving ourselves fully to the work of the Lord. No, ganun po dapat ang ginagawa natin. Giving ourselves fully to the work of the Lord. No? Kasi bakit kailangan nating bigyan ng puwang yung pagsisilbi natin sa Panginoon? Remember that our God, siya pa rin po ang nagbibigay sa ating pangailangan. She is the source of our strength. He is the source of everything na meron tayo. No? Kaya sabi niya dyan, kailangan po na give yourself fully to the work of the Lord. Ibuhos mo na ang lahat-lahat ng makakaya mo sa pagsisilbi sa Panginoon. Kasi yun lang naman po ang dapat nating ginagawa habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ang pagsilbihan ng ating Diyos. No? So that one day, no, kapag dumating muli ang ating Panginoong Jesus, ay tayo yung isa sa kanyang tatawagin na faithful, no? Ang kanyang mga faithful servant. No? One of the faithful servant na tatawagin ng Panginoon. Kaya yun, sabi niya dito, give yourself fully to the work of the Lord. Sabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kasi wala pong nasasayang sa totoong pagsisilbi sa Panginoon. No? Hindi po nasasayang yan. Huwag po nating isipin na, kumbaga sa amin dito sa Japan, Saturday, Sunday lang yung break, yung rest day namin. Pag sa mundo, isipin mo na, ay, rest day mo. Ipahinga mo yung katawan mo. Lalo na minsan linggo lang yung pahinga. Isipin ng makamundo, ipahinga natin. Pag linggo, ipahinga na lang natin. No, kasi rest day lang natin is Sunday. Hindi po, sabi sa salita ng Panginoon, you can work on 6 days, but on the 7th, sabi niya doon, keep it holy. No? Keep the Sabbath day holy. Kaya ganun pa man, marami man tayong mga pagod sa physical, nandun mo yung physical na pagod natin. Sabi niya dito, kailangan bigyan natin ng oras yung pagsisilbi natin sa Panginoon kasi hindi po nasasayang lahat ng sakripisyo natin, no? Para sa Panginoon, hindi po yan nasasayang, no? Remember that laging sinasabi po ng mga pastors natin, God keeps the record, no? Sa lahat ng ginagawa natin. God keeps a record of everything na ginagawa natin sa Kanya. And kung may record yan, syempre sabi niya dyan, God will reward you, no? Meron pong reward na ibibigay ang Panginoon. Kaya ayun po ang dapat nating ginagawa, no? Hindi po tayo, wag tayong manghina, anuman pong sitwasyon ng kinakaharap natin. When we talk about faithfulness, it talks about commitment and dedication, immovable, no? Hindi tayo nagpapaapekto sa mga sitwasyon ng ating buhay, kundi patuloy nating ibigay, no, yung totoong pagsisilbi natin sa Panginoon. Walang napipilitan, wala pong nagdadalawang isip, ganun po ang pagsisilbi. Hindi po tayo napipilitan, hindi po tayo nagdadalawang isip. No, kasi minsan ay dito lang ako pag mga karamihan nating kapatiran dito sa Japan, mga trainee sila. Laging pinapaalala, no, na wag lang yung isipin na ay magsisilbi ako pag nasa Japan. No, pag sa Pilipinas, mayroon akong plano, mayroon akong ibang gagawin. Hindi po dapat ganun. No? Kung ano yung naumpisahan natin sa Panginoon, ituloy-tuloy na natin saan man tayo dalhin ng Panginoon. Yun po ang pagiging faithful. No? Wala pong pinipiling lugar yan. Pag sa pagsisilbi sa Panginoon, saan ka man dalhin ng Diyos, wala pong pinipili yan. Dapat gawin natin, ipagpatuloy natin ang ating pagsisilbi sa Panginoon. Dito man sa Japan, saan ka man naroon sa mga oras na ito, or sa Pilipinas ka man dalhin ng Panginoon, dapat nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsisilbi sa Kanya. No? So yun po ang sinasabi niya dito about being faithful, and God will reward you. Sasabi niya dito in the book of 2 Chronicles chapter 16. Ito po, no, kung minsan maganda na ma-encourage tayo na
kung bakit kailangan nating magpatuloy sa pagsisilbi sa Panginoon. In the book of 2 Chronicles chapter 16 verse 9, sabi niya dito, basahin natin sa Tagalog, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya, kamangmangan, ayun sa verse 9 lang po tayo, sabi niya, yung first line sabi niya, for the eyes of the Lord range throughout the earth and strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Sabi niya po doon, no? Palalakasin ng mga nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya, no? So, sabi niya diyan, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So kung minsan kahit sa pagsisilbi natin, nararamdaman natin yung pagod, nararamdaman natin, ganito ganyan, busy ako sa ministry, no? Importante is you are doing your ministry na galing sa puso mo. Importante ginagawa mo yung pagsisilbi sa Panginoon kahit nandun yung physical na pagod na nararamdaman natin. Sabi niya dito, God will strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Huwag po tayong mag-alala kasi ang kalakasan ay sa Panginoon lang po natin makukuha, no? Kaya huwag tayong ma-discourage. Kung minsan ay tayo yung maraming ginagawa, praise the Lord. Kung tayo yung maraming ginagawa, tayo yung laging inuutusan, laging tayo ang binibigyan ng mga gawain, then praise the Lord, no? Kasi sabi ko kanina, nire-record ng Panginoon yan. No, may record ang Panginoon. Kaya huwag po tayong mag-alinlangan, huwag tayong sabihin natin na napapagod na tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Huwag po. No? Kasi sayang naman po. Sabi niya doon, give yourself fully to the work of the Lord because the labor that you do in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ating sakripisyo para sa Panginoon, no? So, may problema man, may kinakaharap man, yung lagi kong sinasabi, may pinagdadaanan man tayo, be committed, be dedicated at maging faithful pa rin tayo sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na tayo ay manghina dahil sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. Kaya even in the book of 2 Timothy, no? In the book of 2 Timothy chapter 2, no? Napakaganda po na marami po tayong mga verses na babasahin to encourage us, no? Sa gabing ito. In the book of 2 Timothy chapter 2, verse 2 Timothy chapter 2, verse 1 tayo magsimula. Sabi niya dito, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, in the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will be qualified to teach others. Sabi niya doon. So, sa Tagalog, sabi niya sa verse 1 muna tayo magsimula. Kaya ikaw, Timoteo, china-charge niya si Timothy, no, na kanyang disciple. Bilang anak sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Jesucristo. Next verse, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So, sabi niya dito, be strong in the Lord, be strong in our faith. No, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang mga tinatawag na lingkod ng Panginoon, sabi niya, kailangan maging matatag tayo sa ating pananampalataya. No? And then, nagbibigay po ng instruction si Apostle Paul kay Timothy na sabi niya, to raise up leaders to help in the ministry that are, yung tinatawag niya doon, reliable people. No? So, sa pagiging faithful pala natin, when we talk about faithfulness, kailangan makita ng Panginoon, no, na tayo ay mapagkakatiwalaan. No? Kailangan makita ng Panginoon na tayo ay isa sa kanyang mapagkakatiwalaan, no? Para sa ating pagsisilbi sa Panginoon, no? So, sabi niya diyan, when we talk about faithfulness, no, tanungin po natin ang ating sarili, no? Tayo ba ay mapagkakatiwalaan ng Panginoon? No? When it comes to sa pagsisilbi pa natin sa Panginoon, mapagkakatiwalaan ba tayo?
Yun yung sinasabi ng instruction ni Apostle Paul. Sabi niya, ituro mo sa mga reliable people na pwede rin silang makapagturo. Di ba? Ganun po ang mission na binigay ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus, nung bago siya magpasalangit, sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And then teaching them to obey everything I have commanded you. So yun po yung mission na binigay niya sa atin. Kaya sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na ituro mo yung mga itinuro ko sa iyo to people who are reliable na makapagturo din sa iba. No? So, yun po, ang pagiging faithful, no, ay kailangan makita ng Panginoon na tayo po ay kanyang mapagkakatiwalaan. No? So, especially sa mga leaders, sa mga ministry leaders, saan ka man, may mga small cell group man kayong pinamumunuan, dapat tayo po ay mapagkakatiwalaan ng Panginoon. No? So makikita natin isang pangyayari during the time of King David in 1 Chronicles chapter 28. Ito po yung nagplano si King David na itayo ang temple, no? Pero sabi ng Panginoon sa kanya ay hindi ikaw ang 1 Chronicles chapter 28. Hindi ikaw ang magtatayo, no? Kahit may plano siya na ipatayo muli ang temple of the Lord, pero hindi siya yung pinili ng Panginoon kundi ang anak niyang si Solomon, no? So yun po ang kwento dito, no? Na kung bakit pinili ng Panginoon si Solomon in chapter 28 verse 2. Sabi niya, King David rose to his feet and said, "Listen to me, my fellow Israelites, my people. I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God. I made plans to build it." And verse 3, "But God said to me, you are not to build a house for my name because you are a warrior and have shed blood." Sabi niya doon. Kaya ang pinili niya sa verse 6, he said to me, "Solomon your son is the one who will build my house in my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. I will establish his kingdom forever. If he is unswerving in carrying out my commands and laws, as it is being done at this time." So, yun po, may kondisyon po ang Panginoon. Sabi niya sa verse 7, "I will establish his kingdom forever if he is unswerving in carrying out my commands." So, ganun po pala. So, kung gusto natin yung blessing, gusto natin yung favor ng Panginoon, gusto natin yung gabay lagi ng Panginoon sa atin, anong sabi niya dyan? Hindi po tayo dapat unswerving. Sa Tagalog, sabi niya, kung patuloy siyang susunod sa aking mga utos at tuntunin, gaya ng ginagawa ngayon, paghahariin ko ang kanyang angkan magpakailanman. So nandun po yung favor ng Panginoon kay Solomon. Kung, sabi niya dyan, pagpapatuloy siyang susunod sa utos ng Panginoon. So ganun po. When we talk about doon yung hinihiling natin ang blessings, favor, gabay ng Panginoon, kailangan nakikita niya sa atin yung pagiging faithful, no? Sabi niya doon, patuloy sa pagsunod sa utos ng Panginoon. So, yun po ang nakikita niya na ginagawa ni King David. Kaya sabi niya, bilines niya at pinili niya ang kanyang anak na si Solomon to continue, no, siya ang magpatuloy. And then sa verse 29, chapter 29, 1 Chronicles chapter 29, sabi niya dito mga kapatid, so meron na pong balak si King David na itayo ang temple, pero hindi nga siya ang pinili ng Panginoon para ipagpatuloy itong plano na ito. Pero dito pala sa chapter 29, pinaghaandaan nila lahat ng mga magagamit, lahat na ng mga gagamitin sa pagbuo. Kasi bata pa lang si Solomon nung time na to. Kaya ang utos lang ni David is ihanda na nila. So that pag darating na yung time, yung appointed time na itatayo ni Solomon yung temple, nandun na, naka-prepare na lahat yung mga gagamitin nila. So hini-encourage ni King David na i-prepare na nila yung mga gagamitin
building the temple. At dito sa verse 6, chapter 29, verse 6, sabi niya dito, the leaders in families, the officers in the tribes of Israel, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in charge of the king's work gave willingly. Verse 7, they gave toward the work on the temple of God 5,000 talents and 10,000 darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. Anyone who had precious stones gave them to the treasury of the temple of the Lord in the custody of Jehiel and the Gershonite. The people rejoiced at the willing response of the leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. So dito natin makikita, people rejoice at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David king also rejoiced greatly. So ito yung sinasabi ko, mga kapatid, sa mga, especially those been called to be a leader, kahit ano pong mga ministry leaders, cell group leaders, no, makikita natin, sabi niya, people rejoice. Nagalak ang mga tao, magagalak yung mga nakakakita sa mga leaders na sa anong sabi niya dyan, wholeheartedly na tumutulong sa gawain ng Panginoon. Wholeheartedly sa pagsisilbi sa Panginoon. Hindi lang po ito sa pagbibigay. No? When we read it at we understand it, bilang mga leader, tayo daw po dapat ang nangunguna. Tayo daw po dapat ang willing, no, na gumawa na manguna sa pagsisilbi sa Panginoon. No? Sabi niya diyan, no, they are willing, no, willing response. Wala pong napipilitan, no? Hindi dahil naging leader na, naging prinomote ng Panginoon ay wala. Hindi na nakikita yung pagpapatuloy na pagsisilbi sa Panginoon. No? So ang sabi niya dito, when we talk about being faithful, no, wala pong pinipiling posisyon yan. No? Magpatuloy lagi tayo. No? Kahit prinomote ka ng Panginoon, God has chosen you to become a leader in a ministry, in a cell group, or a certain group of people. No? Dapat hindi pa rin po nag-iiba ang pagsisilbi natin sa Panginoon. Katulad ng mga to, sabi niya dito, makikita natin yung willingness nila na tumulong, no, para sa trabaho ng Panginoon. No, they are leaders. They are sabi niya diyan, they are family leaders, officials, they are commanders of thousands, commanders of hundreds, no? Pero makita pa rin natin yung willingness nila na tumulong at magbigay. No, kaya bilang mga leaders, bilang mga nangunguna or tayo yung mga unang nanampalataya, ipakita natin, no, yung pagiging faithful so that people will rejoice, people will be encouraged, people will maniwala sila sa pananampalatayang meron tayo. No? Kasi we are called ambassadors of Christ. Nung nanampalataya tayo, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, we become ambassadors of Christ. No? Representative tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano. Pero pag hindi po nakikita sa atin ito, how can we? No, how can we able win souls? No? Kung tayo mismo, no, nung sa tagal-tagal na nating nananampalataya, nagsisilbi ay tayo yung nawawala, tayo yung nanghihina, no, tayo yung nagre-rebelde. No? So paano may encourage ang mga sumusunod pa po na mga kapatiran natin? No? So yun po ang reminder ng Panginoon natin about faithfulness, no? Kasi pag wala po ito, mga kapatid, kaya nga sabi ni Bishop Melchor, sabi niya, wag na kayong magtaka kung may mga maya-maya ay nawawala, no? Nawawala sa pananampalataya because meron po ang isang factor o anong tawag doon? Requirement ng Panginoon. Na minsan kahit tayo mga Kristiyano, kahit matagal ng Kristiyano, pag nawala po ito, no? Pag hindi po natin nagawa ito, no? Tiyak na mawawala tayo sa ating pananampalataya. In the book of Mark chapter 8, magsimula tayo sa
verse 34. No? So, yun po nabasa natin kanina, no? We must be willing, no? Tayo mismo ang nangunguna bilang mga unang tinawag ng Panginoon na manampalataya. Kung tayo po ang unang manampalataya sa ating pamilya, we must be willing. Ipakita natin yung pagiging faithful natin. And then ang promise naman ng Panginoon, even our families, no, will be saved. Sila rin po ay mananampalataya. Sabi niya in the book of Mark chapter 8, in verse 34, sabi niya dito, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Sabi niya doon, no? So, sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. So, ito po yung isang requirement ng Panginoon. When we talk about faithfulness, pinapapakita natin na tayo pagiging faithful natin sa Panginoon, nagagawa dapat po natin ito to deny ourselves. No? Ito yung requirement. No? Kaya po, sabi ko nga, mga leaders, mga matagal ng mananampalataya, pero pag wala pong self-denial, no, nawawala tayo sa ating pagsisilbi. No, nanghihina tayo sa ating pananampalataya. No? Ang laging warning sa atin, remember that when we talk about pagsisilbi sa Panginoon, minsan nga, lalo na pag we are being raised as a leader, dinidisciple tayo, talagang may minsan pagagalitan tayo, tuturuan tayo. No? Pero remember, when we talk about discipline, no? Masakit sa una yan. But it leads to righteousness. Di ba? Sabi niya doon, in the book of, I think in James chapter 12, I think. Pakibuksan, James chapter 12, verse 11. James chapter 12. Ayan, ito muna, sabi niya dito, blessed is the man who perseveres under trial, because when he stood the test, he will receive the crown of life that God promised to those who love Him. So, mapalad ang mga nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So sabi niya kasi kanina, yung binasa natin in Mark chapter 8, sabi niya, deny yourself, no? Take up your cross and follow me. So ito, yung mga trials na ito, yung mga testing na ito yung sinasabi ng Panginoon na cross na kailangan po nating pasanin. Take up your cross. No? Sa isang version, take up your cross daily and follow me. No? At pag pagtagumpayan daw po natin yon na we have stood the test, no? Meron pong gantimpala ang Panginoon ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Yun po ay ang buhay na walang hanggan. No? And then, yung sinasabi ko kanina din na we need to be careful about these things, no? Especially sa ating pagsisilbi, no? Because sabi ko nga, kung tayo po ay nare-raise up, no? Yung sinasabi ng Panginoon na we become reliable people, no? To teach others, no? Siyempre sabi niya, ang ipopromote ng Panginoon ay ang mga faithful. Yung mga kahit may mga problema or may mga pinagdadaanan, hindi nagpapa-apekto. Ano pa po? When we talk about being faithful, kahit sa may mga hindi po lingid sa ating kaalaman na may mga pangyayaring shaking sa loob ng simbahan, no? May paglilinis na ginagawa ang Panginoon sa simbahan. Pag nalalaman natin, nakikita natin ang mga shakings na nangyayari, paglilinis ng Panginoon, hindi tayo nagpapa-apekto.
kundi patuloy pa rin na sinusuportahan natin ang simbahan, ang trabaho ng Panginoon. Yun po ang pagiging faithful. At sila yung tinitignan ng Panginoon na sabi niya, reliable people. Teach them so that they will be able to teach others also. No? Yun po ang pagiging faithful. No? May mga pagkukulang ng mga pastors, they always support their pastor. No? They do not slander against their pastor, but they support the pastor. May mga pagkukulang man, no? Andun pa rin po yung suporta nila. No? So yun po yung mga taong tinitignan ng Panginoon when we talk about being faithful. No? People who supports the church after all may mga shakings, no? Supports the mission, the vision, supports the pastors, nandyan pa rin nakatayo. No? Na kahit may mga pagsubok na dumarating, nandyan pa rin yung suporta niya. No? Katulad nung nabasa natin kanina, families, they are leaders of thousands, leaders of hundreds. No? They are tribe, they are family leaders, but they were willing to give. We were willing to help in the work of the Lord. No? So ganun po dapat, no? When we talk about pagiging faithful, no? We always support kahit may mga circumstances man na dumarating, no? At magagawa laman po natin 'yan if we deny ourselves. Pag nandun po yung self-denial. No? Hindi po natin magagawa 'yan kung nandun pa rin po yung pagmamahal sa sarili. Andun pa rin po yung self-will, andun pa rin po yung, ay gusto ko, ito yung plano ko, ito yung gusto kong gawin. No? Hindi daw po uobra yun. No? Pag may mga ganun pa tayong kaisipan. No? Pag nandun pa rin po yung self-will sa puso natin. No? Hindi po tayo matatawag na faithful. Hindi po natin magagawang maging faithful kasi kaagaw natin. No? Remember, nung tayo po daw po ay nanampalataya, no? Meron po tayong 3 kalaban. No? Nung tayo po ay nanampalataya, tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, meron po tayong 3 kalaban. No? Ang una, ay si Satanas, no? The devil. Siya po yung kaaway po natin. Pangalawa is ang mundong ito. No? Kaya nga sabi niya sa salita ng Panginoon na being friendly, no? Pagiging nakikipagkaibigan tayo sa mundo ay kinakalaban daw po natin ng Panginoon. Kaya friendship of the world is parang it is against, no, sa Panginoon. You are going against sa Panginoon. And then ang worst daw po na kalaban po natin is yung sarili po natin. Kaya sabi ni Bishop, sabi niya, hindi po si Satanas ang worst na kalaban natin kundi ang sarili natin. Because we were given free will. No? Meron tayong sariling pagpapasya. No? Kaya nasa sa atin. Kung tatanggapin natin ang Panginoon, kung magiging faithful tayo, kung magpapatuloy tayo, nasa sa atin 'yon. Kaya talagang ang worst na kalaban natin yung sarili natin. No? Kaya yun po ang pinapaalala ng Panginoon sa atin. No? I think that is James chapter... Hindi ko mahanap yun. James chapter 1. In verse... no, hindi. In Galatians chapter 6. Sorry. Iba pa rin. Anyway, mamaya na lang yun. Sabi niya dito, ayun. And si Apostle Paul, no, kinumpara niya ang pagiging faithful sa isang Paul compared a faithful believer sa isang sundalo. Balikan po natin yung sa 2 Timothy chapter 2. Kinumpara ni Apostle Paul ang isang mananampalataya na bilang isang
parang isang sundalo daw. Sabi niya dito, in 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi niya, "Join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ." Sabi niya, "Endure hardships with us like a good soldier of Christ Jesus." Makibahagi kayo sa mga paghihirap bilang mabuting sundalo ni Kristo. Verse 4, sabi niya, "No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer." No? So, sabi niya, no one serving as a soldier entangled in a civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Dapat katulad ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa mga iba pang gawain para mabigyan niya ang kasiyahan ang kanyang opisyal. So, sabi niya dito, when we talk about, sabi niya dito, we do not entangle, no? We do not get entangled into civilian affairs. Ibig sabihin, wag na tayong makigawa sa mga ginagawa ng mga tao dito sa mundo. We are of the world. Sabi niya, we are in the world but not of the world. No? Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi daw po dapat tayo nakikigawa sa mga gawain ng mundong ito. No? Kaya sabi niya diyan, like a soldier of Christ, hindi tayo nakikigawa sa mga ginagawa ng mga tao dito sa mundo. We do not get entangled into civilian affairs. Pag sinabi nating civilian affairs, yung mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. No? Ginagawa nila kahit nagpapatuloy sila sa pagkakasala, hindi daw po tayo nakikigawa sa mga bagay na yon. Bilang mga sundalo ni Kristo, ano daw po ang dapat ginagawa natin? Sabi niya dyan, we want to please our commanding officer. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Gawin lang natin ang pagsisilbi natin na hindi tayo nakikigawa sa mga gawain dito sa mundo. Especially yung mga umuuwi sa Pilipinas, sa mga pamilya nila, may mga tradisyon, may mga ganito pang ginagawa, wag na daw po tayo makigawa sa mga bagay na yun. Kundi, sikapin natin na gawin kung ano yung tama sa paningin ng ating Panginoon. No? So, dapat ganun po ang pagiging faithful. No? And remember, when we talk about, sabi niya dito, do not entangle into civilian affairs, may apply po dyan yung self-denial. Sabi niya, kahit magalit ang mga pamilya mo, kahit magalit kung alam mo kung ang ginagawa mo ay tama para sa Panginoon, then, sabi niya, if you love your family more than me, is not worthy of me. Kung sino sa inyo ang mas mahal ang pamilya kaysa sa akin, he is not worthy of me, sabi ng Panginoon. Kaya kahit magalit, no? Kaya noon may mga testimony tayong narinig na minsan ayaw nila na makita na nakapost na sila ay nagsisimba, ayaw nilang makita na sila ay nagpabaptize kasi baka daw itakwil sila ng kanyang mga pamilya. No? Pagiging faithful, deny yourself, stand firm in your faith. Yung totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang una laging sinasabi sa atin, sabi niya dito, you will know the truth and the truth will set you free. No? Kung noon ay nababalot tayo sa takot sa ating mga pamilya na baka itakwil tayo, baka pagalitan tayo kung magsimba tayo sa full gospel, no? Ay dapat mawala na po sa atin yun, kundi maging matatag tayo sa kung ano yung tamang pananampalataya, sa katotohanan ng salita ng Panginoon. No? Gawin natin kung ano yung nalulugod sa paningin po ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, do not entangle into civilian affairs. Huwag na tayo makigawa sa mga gawain ng mundong ito. I'm sure, pag-uwi natin sa Pilipinas, laging yan po ang testing sa atin. May pamilya, may mga barkada, may mga friends ka. Minsan, ilang taon kayong hindi nagkita. Minsan, isasakripisyo natin ang Sunday para lang makasama sila. Hindi po dapat. There is a time for everything. Kung yun yung time din, laging sinasabi ng mga pastors natin, then gather your family and bring in a pastor. Call on a pastor na maging service yung pagtitipon nyo bilang magkakapamilya. Yun yung maganda. Andun yung pakikinig ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, yun po ang
sinasabi niya dito na being a good soldier of Christ, do not entangle into civilian affairs, no? And if you are born again, ipakita nating born again tayo, no? Makikita yan sa salita, sa gawa, sa pag-iisip natin, no? Makikita yan sa pagsisilbi natin sa ating Panginoon. No? So, pagiging faithful, hindi po tayo nagrereklamo, no? Pag tayo po ay, yung sabi ko kanina, sa pagsisilbi sa Panginoon, dapat hindi po tayo nagrereklamo. Wala pong nagrereklamo, wala po sanang wala pong nagre-rebelde na laging sinasabi, ako na lang lagi. No, hindi po ganoon. Pagiging faithful, we must be willing. No? Willing tayo, hindi po tayo napipilitan, kundi yung ginawa na kinabasa natin kanina, the leaders are willing, wholeheartedly, yung ginawa nila. No, kaya ang mga tao nakakakita sa kanila, masaya sila or they are being encouraged. And even yung kanilang pinuno, King David was also encouraged. King David also rejoiced. Kaya ganun din po pala. If we want that Jesus will be masaya, matuwa ang Panginoon sa atin, then gawin natin wholeheartedly yung pagsisilbi natin. Magiging faithful tayo sa ating pagsisilbi sa Panginoon. No? Hindi tayo napipilitan, hindi po dahil wala pang for compliance, hindi po ganun. Kundi yon, pagiging faithful is being committed. No? Yun po yung sinasabi niya doon, being committed. No? And then sabi ko kanina, I cannot find the verse, pero yung sinasabi natin kanina na remember that when it comes to discipline, no, kaya nga sabi ng Panginoon, make disciples, go and make disciples. And pag tayo po ay dinidisciple, nandyan po ang pagdidisiplina. Nandyan po ang pagko-correct. Nandyan po ang pagtatama sa atin. Pero sana, wag po tayong masaktan, wag po tayong, kaya nga sabi ni Bishop Moses, sabi niya, kung tayo daw po ay mananampalataya, tayo naging Kristiyano, wala daw po tayong karapatan na ma-offend. Kaya kung gusto nating magpa-disciple, ayun, Hebrews chapter 12, sorry. Iba pala yung naisulat. Chapter 12, verse 11. Hebrews pala, hindi po James. Hebrews chapter 12, verse 11. Sabi niya, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness, peace for those who have been trained by it. Sabi niya doon. No? So, praise the Lord. No? Kung tayo po ay tinatama, dinidisiplina, because sabi niya, it produces harvest of righteousness in peace for those who have been trained by it. Remember, pag wala pong pagdidisiplina, hindi po natin maiwasan, lumalabas na po yung self-will. Pag hindi po tayo na itatama na correct, nangunguna na po yung self-will natin. Lumalabas po yan. Kaya nga sabi ko kanina, ang worst na kaaway po natin is yung sarili natin. Praise the Lord kung nandyan pa yung mga pastors natin, dyan pa yung mga leaders na nagko-correct sa atin, gumagabay sa atin. Praise the Lord. Dapat hindi po tayo nasasaktan, nagre-rebelde. Kundi dapat nagagalak tayo. That is one character of being faithful. No? Hindi tayo nagre-rebelde pag tayo po ay pinapagalitan or itinatama. No? Basahin natin, sabi niya, it produces righteousness. So, ako rin bilang isang, nung nag-uumpisa din ako, may mga times na pinagsasabihan, no? May mga times na tinatama, nasasaktan ako, talagang ganun siguro ang mga lalaki kasi nasasaktan yan pero hindi pinapakita. Pero nasasaktan. Minsan pag nag-iisa yan, luluha pa nga yan eh. I tell you. Pag pinagalitan ako ni Pastor Edeline, minsan masakit sa akin. Pag hindi ko kasama si Mrs., medyo maluha-luha ko eh. Oo. Pero sa akin lang yun. But I learn, I grow. Doon ako nag-grow. Sabihin natin masakit yung pananalita, pero we take it na nasaktan tayo. Pero ano ba yung magiging resulta nun? Sabi niya, it produces righteousness. Maitatama yung mga dapat maitama. No? So, praise the Lord.
Kasi pag pinapabayaan natin, pag gusto natin, hindi tayo pinapagalit, hindi pwedeng ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi naman sana akong pagagalitan. Hindi pwedeng, kung nakagawa ka ng mali, dapat andun yung andun yung bilang isang Kristiyano, bilang isang soldier of Christ, meron tayong sense of responsibility na. So, yun. Pagiging faithful. No? So, ano pa? Sabi niya dito, ayun na ba? Next verse nga? Anong next verse nun? And therefore, strengthen your feeble arms in weakness. Weakness. And next verse. Make level paths of your feet so that the lame may not be disabled but rather healed. Lumakad kayo ng matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. So ganun po pala. No? Kasi pag tayo bilang mga leader, mga naunang tinawag na ng Panginoon, pag pinagalitan ka at ikaw ay nagdabog, ay yung susunod sa iyo sigurado magdadabog din. Yung nakakakita sa actions mo, siguradong tutularan ka rin. No, hindi po ganon. Makikita nila pag pagalitan ka, din accept, no, tanggapin natin yung pagdidisiplina, yung pagtatama sa atin. And then, pakita mo na, ay, ganun talaga. No, praise the Lord kung tinatama tayo. So that, kung minsan nagkamali din yung masumusunod sa atin at pagsabihan sila, nasaktan man sila, pero at least makita mo na magiging responsive din sila na, ay, praise the Lord at tinatama din ako. Sabi niya, kaya lumakad kayo ng matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod nyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. So mahirap po yun mga kapatid. Kung tayo pa bilang mga naunang nanampalataya, especially sa ating mga pamilya or tayo na po ay God has promoted us to become a leader in any certain ministry or cell group at tayo pa po ang nagiging dahilan na mawala ang mga kapatiran, ay pananagutan natin yan sa Panginoon. So, we better check, no, yung pananampalataya natin, we better check yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung katulad ba ng binasa natin kanina mga leaders that they did it wholeheartedly and willingly, na ginampanan nila yung tungkulin nila, at ang mga nakakakita sa kanila, mga sumusunod sa kanila, ay nagagalak, they are being encouraged. No, yun po ang kailangan nating i-check when we talk about being faithful. No, faithfulness is being committed. Hindi po tayo nagiging dahilan na matisod ang ibang tao, kundi we accept every correction, we accept every pagdidisiplina, at alam natin na sabi niyan, it will produce righteousness. No, maitama kung ano yung dapat maitama sa bawat isa sa atin, no? So yun po mga kapatid. And then isa pa po, sabi niya dito balikan natin yung James chapter 1. Sabi niya dito in James chapter 1, na kung may mga problema daw po na dumarating, may mga testing na dumarating in verse 2. Saan yun? James. James chapter 1 verse 2. Sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you be mature and be complete, not lacking anything. Sabi niya doon. So, sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So, hindi lang po trials. Ano pa sabi niya dyan? Many kinds daw po. No, bilang isang Kristiyano, darating po sa buhay natin, no, sa part ng buhay natin na makakaranas tayo ng mga testings and trials. And sabi niya dyan, kailangan magalak tayo. No? And then, remember that the testing of your faith produces perseverance. Pag natitesting daw po pala ang pananampalataya natin, tumitibay ang ating pagsisilbi, ang ating pagpapatuloy. Ang pagiging faithful natin na tumitibay pa po, no? It produces perseverance. Ibig sabihin ang sinabi kasi ng perseverance, nagpapatuloy. Kahit may mga testings and trials, nagpapatuloy. No?
Kaya magalak tayo kung may mga testing na dumarating, mga problema. No? Sabi niya dyan, magalak tayo. Kailangan maging masaya. Tanggapin natin. No? Praise the Lord. Laging masaya. Kahit may mga testings na dumarating. Hindi daw po tayo dapat nanghihina, no? Sa ating pananampalataya. Okay? So yun po ang nais ng Panginoon sa atin. In the book of Galatians, chapter 6, sa verse 9, sabi niya, Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Pagiging faithful, hindi po yan susuko. Kahit may mga pagsubok, kahit ano pang dumarating sa buhay, hindi po tayo susuko. So, kaya nga sabi ng Panginoon in the book of Revelations na sabi niya, even to the point of death. Kahit ikamatay natin ang ating pagsisilbi sa Panginoon, ikamatay natin ang ating pagpapahayag sa salita ng Panginoon, be faithful even to the point of death. And you will win. Bibigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon. So, ganun po mga kapatid. We do not give up. And we talk about being faithful even to the point of death. So, yun. If you have received, na-receive natin, may mga na-receive kaming messages. And, I think it was posted in the prayer. Yung tuloy-tuloy na accidents ng mga pastors natin, especially in Canada. Pastor Ruel met an accident, nabangga ng pag dito usa doon moose mas malaki. Yun, hindi natin unexpected. They are going for magpunta sila para mag-mission, gawin ng trabaho ng Panginoon, pero unexpected na may mga ganong pangyayari. But praise the Lord pa rin. Kahit may mga ganun pa rin. We know that, yun sabi niya dito, do not be weary in doing good. Kahit may mga testing na dumarating, we will reap a harvest, if we do not give up. So I believe na pinapalakas din ng Panginoon ang mga pastors, mga brethren natin pag may mga ganitong pangyayari. So, ganun po mga kapatid, no? And, ayun, pag sinabi nating being faithful, we do not give up. And then, dito tayo panghuli natin, dito tayo magko-close in the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 6. I hope na na-encourage, na paalalahanan tayo about being faithful, na hindi daw po tayo dapat susuko, kahit may mga pagsubok na dumarating, kahit may mga testing, kahit may pagdidisiplina na kailangan pa nating pagdaanan, dapat hindi daw po tayo susuko. No? So, 2 Timothy chapter 4, magsimula tayo dito sa verse 6. Sabi niya, for I am ready, being poured out like a drink offering, in the time of my departure is near. Ito si Apostle Paul. I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sabi niya doon. Basahin nga natin sa Tagalog, sa verse 6 tayo magsimula. Sabi niya, ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natiling akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay niya ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng mga nananabik sa pagbabalik niya. So, ito na po yung
No? Makakaya ba nating sabihin na katulad ni Apostle Paul na sabi niya, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, and I have kept my faith. No? Nagagawa ba natin na maging faithful sa Panginoon at masasabi nating, I have fought the good fight of faith? Darating ba yung panahon na when Jesus will come at susunduin niya tayo, masasabi ba natin sa kanyang harapan sa ating Panginoong Hesus, nasasabihin natin, I have fought the good fight of faith? Natapos ko ang paligsahan, no? I have finished the race at I have kept the faith. No? So sana po ay yun po ang masasabi natin, no? Sa pagdating ng panahon, pag kukunin na tayo ng Panginoon or susunduin man tayo ng Panginoon, nawa ito ay masasabi natin. At maganda rin na pakinggan natin na isasagot ng Panginoon sa atin is, no? Nasabi niya yung turo niya about the parable of the yung sabi niya, parable of the talents, na sabi niya, good and faithful servant, come enjoy in your master's happiness. No, yun ba yung maririnig natin sa ating Panginoon pagdating ng panahon? No? So, yun po ang mensahe natin about being faithful. I hope na na-encourage tayo, na-remind tayo sa mga dapat po nating gawin. At huwag po tayo manghina, huwag tayo magsusuko sa ating pananampalataya, but stand firm until the end. No? Naway magpatuloy tayo hanggang sa huli. No? Hindi tayo magpapaapekto sa kung ano man po mga circumstances na dumarating. No? So, yun po yung sa mga Marines daw pala, ito yung isang trivia na natutunan ko. Sa mga Marines, ang motto nila is meron silang motto na Semper Fi. Kaya pag mga Marine is always a Marine, Semper Fi, ganon. Pag sinabing Semper Fi, always faithful. No? So, ganon. Pag magandang ano daw yun, magandang ipaalala din sa atin yun, no? Na always faithful. No? Dapat ganun sa pagsisilbi natin sa Panginoon. Hindi tayo susuko, kundi katulad ng nabasa natin kanina, wholeheartedly and willingly na magsilbi tayo sa Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for your words tonight. We thank you, Lord, for teaching us, Lord, reminding us of all these things na kailangan po namin, especially sa mga panahon na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami to continue to be faithful sa aming pagsisilbi, sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, at hindi po kami magpapaapekto sa whatever circumstances man na kinakaharap namin sa aming buhay. Maraming salamat, pagpalain mo ng lahat po ng nakinig sa gabing ito. Glory and honor belongs to you, Lord, at ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.